Paminawan ninyo ang istorya ni Jesus Romualdo. Anti-tribal ni siya guys, anti-indigenous people. Pati sa ilang lugar gani wala niya gi-recognize ang mga IPs dito sa ilaha. Gusto nila walaon ang ancestral domain office o ang ado ipuli ang ilaha. Self-interest ni Dead Flanner, self-interest ni siya. Gusto nila walaon. Muhinay ang NCIP ni Dead Flanner. Maghinay ang NCIP kung walaon nilang ado. Gusto nila ipasa ang House Bill 9608 against kita ani kadili ni pabor sa toa. Wala man sila ginahilabtan sa tribo, anong hilabtan ng tribo. In Camiguin, we don't recognize indigenous people in the province of Camiguin. For those Halina to, Commissioner. Paminaw na to kung paano tagi paglaban ni Commissioner Sibuglas ni Mampia Limpayin, incumbent chairperson sa NCIP. Paminaw na to kung paano gipaglaban ng tribo. Mong iampo na to, matagaan sa kusog o kabaskog sa Ginoo para sa kaugmaon sa tribo. Jesus Romualdo, isang makatutubong hapon po sa ating lahat. Nais po namin, I'm Jennifer Pia Sibuglas. I am the current chairperson of the National Commission on Indigenous Peoples, daughter of the late Tatu Joseph Quabong Sibog, the first sectoral Indigenous Peoples, Indigenous Cultural Communities of Committee in this House of Representatives. And of course, sa aming kagalang-galang din na Ma'am Arnie Roque, ayan po. Sorry po at nakaligtaan ko po. Sa inyong lahat po, malaki po ang aming pasasalamat unang-una po sa lahat sa pagkakataong ito na mabigyan kami ng espasyo para ipahayag po ang malakas po naming pagtutol sa panukalang ito. Kung nais ko pong basahin po ang aming kinatatayuan, kung maaari po. At magtatagalog lang po ako para po maintindihan po ng mga katutubong mamamayan na nanonood po ngayong hapon. Thank you. Muling binibigyang diin ng komisyon na ang mga lupain ng katutubong pamayanan na hindi lamang sumasaklaw sa pisikal na kapaligiran, kundi pati na rin sa espiritual at kultural na ugnayan sa mga lugar na ito, ay mahalagang bahagi ng kanilang kabuuang pag-iiral bilang tao. Ang konsepto ng pagmamay-ari ng lupa sa ilalim ng Civil Code ay naiiba sa konsepto ng pagmamay-ari ng mga katutubo sa ilalim ng IPRA. Sa ilalim ng Civil Code, ang pagmamay-ari ay may kasamang karapatang humawak, magsanla, magbenta at gumamit ng lupa. Samantalang sa pananaw ng mga katutubo, ang kanilang mga ninuno at likas na yaman ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang kultural na integridad. Ang konsepto ng pagmamay-ari ng mga katutubo ay nagpapahayag ng kanilang mga lupaing ninuno ay isang pribado, ngunit pangkomunidad na pagmamay-ari na sa pag-aaring ito lahat ng at ay pag-aari ito na lahat ng henerasyon, kaya hindi maaring ibenta, ipamahagi o sirain. Sinasaklaw din nito ang kanilang tradisyon at napapanatiling paggamit ng likas na yaman. Ang Indigenous Peoples' Rights Act ay isang tugon ng makasaysayang kawalan o ng katarungan at hustisya na naranasan ng mga katutubo. Kinikilala ang kanilang mga karapatan at ang kanilang mahalagang papel sa pagtatag ng ating bansa. Ang buo at magkakaugnay na pamamaraan ng IPRA ay naglalayong protektahan ang kanilang mga karapatan ng may iisang mahusay na pamamaraan. Ang paghahati-hati ng pangangasiwa ng mga karapatang ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na may magkaibang mandato ay sumasalungat sa orihinal na layunin ng Kongreso at naglalagay sa panganib sa maayos na proteksyon ng mga karapatan ng mga katutubo. Ang panukalang pagtanggal ng Ancestral Domains Office mula sa National Commission on Indigenous Peoples ay nagpapahina sa bisa ng IPRA. Kinikilala namin ang pananaw na kagalang-galang na Congressman Romualdo sa pagkilala o pagpapakilala ng House Bill 9608.
isang hakbang upang labanan ang pekeng pag-aangkin ng mga lupang ninuno at tiyakin ang proteksyon ng mga karapatan ng mga katutubo. Kasabay nito, sinusubukang balansehin ang hindi nararapat na pagpataw ng mga kaugaliang katutubo sa mga hindi katutubo sa ilalim ng malawakang jurisdiksyon ng NCIP, pati na rin sa pagkilala sa karapatan sa lupa at iba pang mga sektor. Gayunpaman, matibay ang aming paniniwala ng IPRA ay isang malakas at kompletong batas na may mahalagang probisyong nagpoprotekta sa mga katutubo tulad ng Section 7, regulasyon sa pagpasok ng mga migrante sa lupain ng mga katutubo, Section 8, pagsiguro sa mga karapatan sa muling pag-angkin ng lupa, Section 54, pag-target sa mga pekeng pag-aangkin, Section 56, pagkilala sa mga nakatatag ng karapatan ng lupa. Section 59, pagbibigay ng kapangyarihan sa ICC sa IPs na ipatigil ang mga proyektong walang wastong konsultasyon. Ang Ancestral Domains Office o ALRAO ay mahalagang bahagi sa estratehikong pagpapatupad ng IPRA. Ang Ancestral Domains Office ay isang mahalagang bahagi ng estratehikong disenyo ng NCIP upang maipatupad ng maayos ang IPRA. Ang pag-aalis nito mula sa NCIP hindi lamang makakaapekto sa balanseng operasyon ng ahensya, kundi magdudulot din ng seryosong panganib sa epektibong pagpapatupad ng mga patakarang pangkonstitusyon na naglalayong protektahan ang 16 million indigenous peoples dito sa bansa. Ang hakbang na ito ay magpapahina sa sistemang partikular na idinidisenyo upang protektahan at ipatupad ang mga karapatan ng mga katutubo. Pagpapahina ng karapatan ng katutubo, masamang epekto ng magkakasulungat na prinsipyo ng operasyon sa iba't ibang ahensya. Habang nananatili ang iba pang bahagi ng NCIP sa hindi tiyak na direksyon, ang Ancestral Domain Office na ngayon ay tinatawag ng Ancestral Land Regulation and Administrative Office ay pilit inililipat sa Department of Environment and Natural Resources. Ang paglipat na ito ay nagpapataw ng hamon sa pagsasama ng dalawang magkaibang sistema dahil hindi tugmang prinsipyo ng operasyon ng NCIP at DNR. Ang DNR ay sumusunod sa Regalian Doctrine, kung saan lahat ng lupa ay pag-aari ng Estado maliban kung may legal na pruweba ng pribadong pagmamayari. Samantalang ang Ancestral Domains Office ay nakabatay sa doktrina ng native title, kung saan kinikilala ang pagmamayari ng mga katutubo batay sa kanilang matagal ng paninirahan at paggamit ng lupa. Sa pagsasanib ng ADO at sa DNR ay lumiklikha ng panganib na makita ang mga lupang ninuno bilang bahagi ng pampublikong lupa at hindi bilang pribado, ngunit pangkomunidad na pag-aari ng mga katutubo. Ito ay magreresulta sa pagtutunggali ng mga patakaran sa loob ng aming ahensya o sa isang ahensya. Ang lumalalang hamon sa proteksyon ng karapatan ng mga katutubo, isang magulong interagency na proseso. Dahil sa patuloy na salungatan ng mga prinsipyo ng operasyon sa pagitan ng mga ahensyang may kinalaman sa pagpapatupad ng IPRA, nahaharap ang indigenous cultural communities sa isang magulong sistema. Ang dating diretsyong pagpapatupad ng IPRA ay nagiging komplikado na nag-iwan sa mga katutubo sa kalituhan kung paano nila mapapangalagaan ang kanilang kapakanan at mga karapatan. Bukod pa rito, binibigyan din ng komisyon ng ang pamahalaan ay gumagawa ng hakbang upang tugunan ang hindi tugmang patakaran ng mga ahensya. Pag-upo sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos, ipinag-utos niya sa Department of Justice na pamunuan ang technical working group na binubuo ng DOJ, LRA, DOF, BIR, DAR, DNR, LMB, HDMF at NCIP.
Ang layunin nito ay bumuo ng isang interagency joint memorandum circular upang ayusin at pag-isahin ang mga proseso ng mga ahensyang nag-i-issue ng titulo sa lupa. Lutasin ang mga problema gaya ng overlapping titles, pekeng titulo, at hindi otorisadong pagsanla ng lupa. Inaasahan ng DOJ na matatapos at maipamamahagi ang JMC sa mga susunod na linggo bilang isang konkretong hakbang upang mapahusay ang koordinasyon ng mga ahensya nang hindi binabago ang istruktura ng NCIP. Maraming salamat po mga kagalang-galang na kinatawan, lalong-lalo na po kay Congresswoman Laarni Roque at sa ating lahat, lalong-lalo na sa aming mga katuwang sa pag-aalaga at pagkilala ng mga katutubong karapatan at kapakanan. Sa inyo lahat, maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you, Madam Chair.